Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa tropical storm category na at merong international name na Mekhala. Ito ay galing sa bansang Thailand. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 1,665 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 90 kilometers per hour. So, posible nga itong pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong late afternoon until tomorrow. So, kapag ito ay pumasok ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Francisco. Ngayong araw naman ay wala pa naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Pero yung kanyang trough extension ay nagpapaulan na sa ilang area silangan nga netong eastern ng Visayas and Mindanao. At ipapakita nga natin yan sa mga susunod na slide. Gayun din naman yung forecast track netong binabantayan nga nating bagyo sa labas ng ating PAR. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa may central pati na rin sa may southern Luzon. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, bukas, which is Sunday until Monday, ay posibleng maging maulan sa lugar ng Palawan. Pagdating ng Tuesday, posibleng maging maulan sa may area ng Calabarzon, Mimaropa at sa may Bicol region. At pagdating naman ng Wednesday, ay posibleng maging maulan na sa may Metro Manila, sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol region. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 27 to 33 degrees Celsius. 18 to 26 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao area, inaasahan nga natin yung trough ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang magdadala ng mga paulan. Dito yan sa may Eastern Samar, sa may Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa may Surigao del Norte. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa may Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. May mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin, Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. So, nakikita natin bukas, which is Sunday until Monday, posibleng maging maulan sa may Visayas, pati na rin sa may Mindanao. Pagdating naman ng Tuesday, posibleng maging maulan dito na lamang sa may area ng Visayas at pagdating ng Wednesday, sa kanlurang bahagi na lamang ng Visayas. So, mahaba-haba yung 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat naman ng temperatura sa may Iloilo ay 25 to 33 degrees Celsius at sa may Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Narito nga yung latest track ng minomonitor nating bagyo sa labas ng ating PAR. Ito ay nilabas kaninang 11 p.m. at i-update mamayang 11 a.m. muli. So nakikita nga natin dito sa forecast track na posible nga tuloy-tuloy pa rin yung paglakas ng bagyo sa labas ng ating PAR. At pagdating ng linggo ay posible na nga itong maabot yung typhoon category. Napapansin nga rin natin dito yung enclosed white area sa sentro ng bagyo. So, itong areas na ito yung sentro ng bagyo nga natin. At itong enclosed white area, ang tinatawag nating area of probability. So, ibig sabihin nun, kapag nagkaroon ng shift sa movement ng bagyo, yung kanyang sentro ay posibleng mag-lie within this area. So, napapansin nga natin na although sa malaking bahagi ay hindi naman tinatamaan yung landmass ng Philippines, pero pagdating dito sa later days ng ating forecast ay yung
Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon ay nasa loob na ng area of probability. Kaya hindi nga natin niro-rule out yung paglapit ng bagyo dito sa may hilagang bahagi ng Northern Luzon. So, hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. So, kaya patuloy pa rin tayo mag-aantabay sa mga ilalabas na update ng DOST Pag-asa. At nakikita nga natin, although sa ngayon, hindi pa nga rin natin nararanasan yung epekto muli ng habagat, pero sa paglapit nitong bagyo sa ating landmass ay posible ngang manumbalik yung epekto ng habagat, kaya nabanggit nga rin natin yung mga paulan, lalo na sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynilang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:27 ng gabi.